I am Ferdinand Marcos, and I am the President of the Republic of the Philippines. I stand today on behalf of 110 million Filipinos. Hi everyone, hello universe, it's me again. Shoutout sa inyo mga kababayan. So, mayroon tayong upload videos updates. Alam po natin, bukas maglulunsad ang rally ng ating mga kababayan. Pero yung ibang rally ay naglulunsad sila stop corruption. Ito po bilang suporta doon po sa panawagan ng Pangulo. Pero hindi po sila nagsasabi na Marcos resign. Mayroong mga iilan na sa placard, ayun yung mga ano yan, dekada na po ng anti-Marcos. Pero ang layunin po talaga nila is magrally sila to stop corruption, no? Lumabas sa mga yan mula nung inilahan ni Pangulong Marcos Jr. nung nakaraang SONA. Itong mga korap na matagal na nangyari sa kasaysayan ng Pilipinas. According to Defensor Santiago, dating senador, kung talagang malinis ang mga opisyal, ang mga politisyan, bakit tayo'y nasasama na pinakadamo na nasasama sa top 10, the most corrupt country in the world? Sabi ni dating Defensor Santiago, yung senador na namatay. Sayang kung buhay pa Kawawa itong mga kurakot na ito. Talagang supalpalin nyo dyan sa Senado. So dahil dyan, mga bes, alam po natin, ito si Congressman Sendenya ay anti-Marcos ito, guys. Anti-Marcos ito. Marami po yan. Party list ito Sila Dilima, lahat. Magkasama yan. Sila Congressman Jokno. Lahat yan. Diba? Anti-Marcos solid yan. Pero ito ito yung panawagan nila. Basahin po natin para kumpleto detalyado. Sabi po dito ng Bagong Pilipinas Chronicles, no to Marcos resigns. No to Marcos resign calls. You see, nagbabala si Akbayan Party List Representative Percival Sendenya nitong Bernes laban sa umano'y makasariling estratehiya ng ilang Duterte supporters na nanawagan na pagpapatalsik kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kasabay ng nakatakdang malalaking kilos protesta sa September 21. You see, bakit magrarally ang Akbayan Party List? Kasi nga dito sa korupsyon ng flood control. Pero hindi po sila magrarally to call the President resign. No, hindi guys. Dahil itong mga dilaw na ito, mga party list na Akbayan, alam po kasi nila na si Pangulong Marcos Jr. matinong Pangulo. Marami pong natutulungan. Pagdating sa mga guro, tingnan nyo naman ngayon ang ganda ng pamumuno ni Secretary Angara. Joint forces sila ng Pangulo. Diba? Saan kayo makakita niyan? Nakikita yan ng mga dilaw. Not all dilaw na okay sa pamumuno ni Pangulong Marcos Jr. Pero tingnan mo ito si Akbayan Party List sa Congressman Sandanya. Ayon kay Sandanya, malinaw na si Vice Presidente Sara Duterte lamang ang makikinabang kung sakaling mapatalsik si Marcos. Tama! Ipapaupuin nyo. Paupuin nyo ang original na mamatay tao. Grabe kayo. Yun po ang layunin ng mga dutae. Sabi nga ni Duterte corrupt siya. Paupuin nyo yung anak ng kurap. Sabi, di ba may kasabihan? Kung ano yung puno, siya rin ang bunga. Pero, dalawa po ang ibig sabihin nun. Una-una, kung ano yung punong maganda, bubunga ng maganda. Kung ano yung punong bunga ng masama, ganun din ang bunga ganun din magbubunga ng masama. Two kinds. Ayan. Di ba? Ang layunin nila is to stop corruption, no? Sa ganun maitigil. Yun ang layunin ng mga ibang nagrarally. Pero ang mga dutahe, Marcos resign. Kasi guys, kaya ginagawa nila yan na Marcos resign na ginagawa ng rally ng mga dutahe kasi nga tagilid na sila mga kababayan. Tagilid na. Nag-iimbestiga ng ICI sa mga flood control. Anong sinabi ng Pangulo? From 2016
hanggang 2025. Madadali ang 51 billion. Oh, hindi lang yan, mga bes. Malapit na papasok ang 2026. Yung impeachment is waving. Diba? Oh, ito pa, tuloy. Sabi po dito, mga kababayan, kailangan magpanuri tayo sa panawagan ng mga Duterte Group. Kapag mapatalsik si Pangulong Marcos, sino ba ang mapapalit? Ang kanilang Vice President, pahayag ni Sedenya sa Pilipino. Yes. Nakiisa ang mga akbayan. Ayaw nila sa mga Duterte. Bukas, 2 po ang rally. For sure yan. Sara resign. Tapos ang Duterte, Marcos resign. Ito na. Ang isang side, sa Lunita naman, yan po, sila Congressman Sardenya sa Lunita. Resign. Sa panagutin si Sara. Impeach Sara. Yun eh. Tuloy. Dagag pa niya, sinusubukan lang lamang ng mga grupong ito na agawin ang sentimentento ng taong bayan upang magamit para sa sariling interes sa politika. That's correct. Totoo naman talaga yun eh. Bakit sila magrarally? Patalsikin ng Pangulo, itong mga Duterte. For what? Na alam ng mga taong bayan, ang majority, ang ginagawa ng Pangulo ngayon ay napakaganda. Unti-unting nakilala sa iba't ibang bansa ang imahe ng Pilipinas under sa kanyang pamuno. Even the Prime Minister of Vietnam, pinuri sa Pangulong Marcos Jr. sa galing niyang mamuno. Biro nyo, buti pa ibang bansa pinupuri ang Pangulo. Pero itong mga salot na ito, maglalali para sa pansariling interes, mga kababayan. Kasi nalalagay sila ngayon sa alanganin. Kaya ngayon, gumagalaw ang mga galamay ni Walwal. Di ba? Gumagalaw yung mga galamay ng buaya. Ginagamit ang mga pera. Ganun lang yun eh. Sabi dito, samantalang nilinaw ng mga organizer ng mga kilos protesta na ang kanilang layunin ay ipahayag ang hinaing ng mamayan at hindi ang pagpababalik ni dating Pangulong Rodrigo Duterte ang pagpapatalisik sa kasalukuyang administrasyon. 2 agenda na itutulak umano ng Duterte Camp. Yes! Yun lang eh. No? Ang itutulak nila, mga kababayan, is bring home Duterte. Digong, iuwi na sa Pilipinas. Bring him home. Yun ang sabi nila. Ngayon, kayo, mga kababayan, makikita nyo dito ang galawan, itong mga kaalyado ni Sara Duterte na walang ginawa kundi panggugulo, sariling interes, bring him home. Ang tanong, kumusta naman kaya ang mga namatay sa Ijike versus sa isang taong nakakulong sa dahig na dapat lang talaga na pagbayaran niya ang mga ginawa niyang pagkakasala sa ating mga kababayan na pinatay sila na parang aso lamang. Tingnan nyo, dapat itong mga DDS magising na kayo. Pinaglalaban nyo si Digong. Pinaglalaban nyo sa kanyang pamumuno. Ang daming kapalpakan. Okay, masasabi natin, may nagawa naman siya kahit papano. Credit naman din sa kanya. Pero, mas malaki po ang kapalpakan na nagawa niya. Especially, ang brutal sa Ijike. Diba? Tukang dito, tukang doon. Ano yun? Ang klaseng pamumuno yun. Sabi niya, susupuin niya mga illegal na kontrabando sa loob ng 6 na buwan. Nangyari ba? Sinungaling. Hindi nangyari. Pang frontliner niya lang yun nung nangampanya para sa ibuto ng tao. Parang si ano lang, 'di ba? Para si Mr. 10K. Sabi niya sa kampanya, magbibigay ako ng 10K. Pero nangyari hanggang ngayon wala pa. Ganun din yung isa. Mawala na yung ang bayaran sa kuryente. Ginawa niya ba? Wala. Papauto-uto kasi kayo eh. Ito namang isa. Sa Malasakit Center.
Oh, ano nangyari? Mayroon ba? Ano bang nagawa yun sa bayan? Sige nga. Wala naman alam sa pamumuno yan eh. Si Kuhol? Ay sus, Maria Joseph. Oh, nauto kayo, nabula kayo, binuto nyo. Oh, yan. Ano nangyari sa inyo? Yan ang agenda nila. Bring him home at patalsikin si Pangulo. BBM. Remember guys, this coming Wednesday, yan po ang nakatakdang trial ni Digong sa Dahek. Ay sus, Maria Joseph. Oh, lagi yung tandaan. Hindi po makakaupo si Sara Duterte, trust me. Hindi po makakaupo yan. If ever makaupo yan, delikado po siya. Kaya wag na siya mag-ambisyon, maging presidente. Kung ayaw niya mangyari yung sa Nepal, trust me. Wag na siya magbabalak pa. Mas maganda yung na alagaan niya na lang yung mga anak niya pagtapos ng termino. Oh, sa gitna nito, binibigyan din ng administrasyon ni Pangulong Marcos na nanatiling nakatutok ang pamahalaan sa reformang ng pang-ekonomiya, paglaban sa korupsyon at mabuting pamahala bilang bahagi ng kanyang pagbuo sa bagong Pilipinas na patuloy na nakatanggap ng suporta mula sa iba't ibang sektor. You see guys, hindi naman balasubas ang Pangulo eh. Napakabait, magaling na pinuno. Ano pang hinahanap nyo? Hanapin nyo yung mamatay tao, yung na original na kurap, ipapalit nyo. Sus, tumigil-tigil nga kayo sa kahibangan nyo. Ayan po si Congressman Sendenya. Yan po ang kanyang sinabi. Magrarally sila dahil nga para, siyempre, back-upan doon sa panawagan ng Pangulo. Kung hindi si Pangulong Marcos Jr. ang nagbunyag, magrarally kaya ito? Itong mga akbayan? Hindi. Siyempre hindi. Ayan, nasabi niya, sino makikinabang kapag pinatalsik si BBM? Si Sara. Akbayan represent din niya. Hindi sang-ayon sa Marcos resign rally. Jesus Maria Joseph, magising kayo mga kababayan. Magising kayo mga kababayan. Huwag niyo hayaan, no? Maghihinayang tayo pag si PBBM ang bababa sa pwesto sa 2028. Wala na eh. Hindi na magagawa yung mga ginagawa niyang kabutihan sa kapwa. No, hindi na. Wala nang mga pangulo na ganyan unless pag kinopya yung mga ginagawa ng Pangulo sa ang susunod na Pangulo. 'Di ba? Okay 'yun. Suportahan natin. Sabi niya, binalaan ni Akbayan Representative Percy Sendenya ang mga realista ng mga Marcos Resign Rally ay DDS lang ang makikinabang at hindi ang sambayan ng Pilipino. Yes, tama po 'yan. Si Congressman Sendenya, kaya tumigil-tigil kayo diyan mga ulupong. Puro kayo resign. Yes. At least sila, itong mga akbayan, alam po natin na, guys, remember, solid anti-Marcos ang mga yan. Hindi, solid sila. Pero, tingnan nyo naman. Diba? Tingnan nyo naman. Kahit paano, alam nila yan eh. Hindi naman sila BO-BO. Nakikita nila ang pamumuno ni PBBM na okay sa kanila. Nakalaya si Senator De Lima sa under ni Marcos administration because hindi po tulad ni Digong na kontrolado niya lahat, pati korte, pati hindi ko alam, basta yun ang nakikita ko in my own opinion nakikita ko. PBBM lahat ay malaya. Karapatan ng sambayan ng Pilipino ipagtanggol ang sarili sa korte. Ganun ang ginawa ni Congressman De Lima. Nung umupo si PBBM, matik. 'Di ba? Ganun si Pangulong Marcos Jr. hindi kontrolado ang lahat. Hindi siya diktador tulad ni Digong. Si General Palparan, pwede ba nakalabas? Dekada na nakulong. Pero nakalabas under the Marcos administration. Kasi open ang pagbubukas ng kaso nila. Di ba? Hindi tulad ng mga nakaraan. Ay, sus, Maria Joseph, mga diktador. Yun ang nakikita ko sa akin lang, opinion ko yan, nakikita ko yan, so yun, mga best, ano po ang masasabi nyo dito kay Congressman Sendenya? Ako, kahit sabihin mo sulod anti-Marcos, salamat naman. Di ba? At least,
Nakikita nyo naman, ang dating kasi sa akin, binabackupan nila ang Pangulo dito sa paglaban niya sa mga korupsyon. Maganda po yan. Yun po ang maganda. Tulungan na lang tayo. Magkaisa na lang tayo. Para nang sa ganun mahinto itong mga korap na ito, mga kababayan. Ano ba kayo? Hoy, mga DDS, gumising na nga kayo. Puro kayo, puro kayo digong, hindi kayo matutulungan yan. Oy, puro kayo Sara, hindi kayo matutulungan yan sa mga pamilya nyo. Focus na lang kayo doon sa pamilya nyo. Magtanim na lang kayo ng gulay sa likod. Magtrabaho kayo ng maayos. Puro kayo sinusuportahan nyo yung mga masasamang tao kaysa yung mababait na tao. Ay, ewan ko dito sa mga dilis na ito. So yun guys, ang aking pinaka-latest updates. Ano po ang kapalagayan nyo? See you again on my next upload. Bye 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 and babush. God bless Philippines.